maulan mga kabisnes, oh. Ayan, maulan. Ayun, inutusan ko si Yasio bumili ng ulam doon. Ayun si Yasio naglakad, oh. Ayun, si Yasio po yun mga kabisnes. Inutusan kong bumili ng ulam daw. Nagutom na raw siya, eh. Kasi ako wala akong ganang kumain mga kabisnes kasi ano, yung tawag nito, may ano ako, may sipon, matindi yung sipon ko. Masakit yung dito ko mga kabisnes, yung para bagang sinus ang dating. Sobrang sakit ng ulo ko talaga. Pero nakainom naman ako ng gamot mga kabisnes. Ano, yung ang hirap ihinga kasi parang ano dito, barado, pinot, kung sa Bisaya ba, pinot ba? Lain kayo paminas ang lawas. Kaya nagduog-duog ako mga kabisnes. Ngayon sila Kia, Tinay, ay si Dindin pala to. Kumusta na yan Dindin? Kumusta na yung pakiramdam mo? Si Kia nag-study, oh. Kumusta na pakiramdam mo Dindin? Ha? Nilalagnat. Kasi mga kabisnes, si Dindin nga nung sa update na rin natin yung kanyang yung kanyang pick up doon sa ano, may ano siya, may spot sa baga mga kabisnes si Dindin, kaya pala siya sobrang payat. Nakitaan siya ng spot sa baga, kaya ito ngayon ang problema. May kailangan na yung resulta nito sa dugo, no, hindi pa natin naibigay doon sa, kasi yung x-ray pati yung resulta sa dugo ibabalik namin yun doon, ay isasubmit namin yun doon sa center, no? Then sa doon sa center, yung doktor doon ibibigay namin yun doon para mabigyan na siya ng ma-schedule na siya yung pag ano ng gamot, kasi kailangan talagang gagamutin yan, eh, habang hindi pa siya malala ng mga kabisnes. Sa madaling sabi ay ano yan, 6 months na gamutan yan din. Balot ang kanyang baga ng plema. Tapos namamaga, sana yun? Yung may spot na namamaga siya. Namamaga, di ba sabi? Puntas? Oo nga, spot. Tapos ano ba yung binanggit? Basta yun po, nagkaroon siya ng spot sa baga nga. Kaya kailangan ngayon yan sa kanya ay magamot agad-agad kasi inuubo na mga kabisnes, eh. Kaya ngayon, sa madaling salita, ang kailangan niyan ngayon, yung mga gamit niya, nakabukod na, gamit niyan, nakabukod na. Tapos, kailangan lagi siya ditong naka-face mask kung hanggat maaari, gamit niya, nakabukod na. Kasi, bagaman sabi nga ng doktor, hindi pa naman maano ito, hindi pa naman nakakahawa ito. Pero, mas mainam na rin yung nakakasiguro kayo, ibukod na lahat ng gamit niya, ano yung kailangan niyang gamit sa lalo sa pagkain, mga utensils, no, nakabukod na. Tapos kung kinakalagi siya naka face mask, tapos hindi siya po pwedeng lapit ng lapit nung kay Tinay, kasi siyempre pag bata mahina pang resistensya niyan. Kaya yun, mga kabisnes, yan ang isa pa sa nagiging ano ngayon problema niyan, kay pero na problema sa baga si Dindin. Pero sige lang kasi sabi nga, galing din naman yan, basta ano lang, katulad ng kay Bay nangyari. Pero ang kay Bay na nagamot naman din kaagad, so okay na. Basta maano naman yan, madali lang naman yan pagalingin, basta masunod lang yung kung ano yung advice ng doktor na pagkaganyan, kasi 6 na buwan na gamutan yan, straight na walang palya. So kailangan talaga na maasikaso. So yun naman ay nagawa naman namin, napacheck up naman na, at least nga nalaman namin kagad, hindi na lumala, kasi noong nagbanggit sa akin niya na sabi niya ano daw, para daw may tusok-tusok sa likod niya, parang tinutusok-tusok ang likod niya. Tapos pagdating sa gabi, madaling araw, minsan nasabi niya manhirapan na siya huminga. Tapos umuubo siya na hindi naman niya tinutuloy, parang ganoon lang. Sabi ko, sabi ko sa kanya, wag mong bibibihin yung ubo mo, kasi hindi maganda yon na binibibi mo yung ubo mo. Ano, bakit isang face mask lang? Wala nang ordinary, inubos na daw. Pinili na daw lang. Tigli 5 piso na yan.
Doon ka na nabili sa labasan isang balot. Magkano isang balot? 40 plus lang ito. 30 plus. 40 plus. Sige na, bukas na lang. Ano bibili ko ulam? Ewan ko sa iyo kung anong ulam may bibilin mo nang madali lang. Amen? Oo, di pwede. Di pwede. Ngayon na si mama na mag-desisyon na. Sige na. So yun nga po mga kabisnes na ito nga pag nakuha na pala no kanina. Nakuha na pala kanina mga kabisnes yung ano niya, yung result sa dugo. Ngayon, yun yung ibibigay sa doktor. Kaya siya, yun o, ubo siya o. Ayan o. Yan. Alam niyo po mga kabisnes, isa sa naging suspitsa ko diyan. Noong kasagsagan na tag-init noong mga nakaraan nung bago nagtag-ulan mga kabisnes. Pag tuwing gabi, minsan tatlo yan sila natutulog diyan, si Yasyo, si Makmak, si Denden. Minsan nakikita ko sila diyan sa terrace. Sarap na sarap silang nahiga sa semento na nakalatag sila ng kumot. Kumot lang, gasino lang ang kapal nitong kumot. Nakalatag sila dyan, may kumot. Sabi ko, hindi ubra yan, yung mga ganyan. Kasi, sa katagalan yung higa dyan, siyempre, semento yan, malamig. Papasukin ng lamig yung inyong likod, magkakaproblema kayo dyan, magkakasakit kayo sa baga, na hindi nga talaga ako nagkamali, mga ka-business, yung lagi kong pinapaalala sa kanila. Tapos, mahilig sila magtambay dyan pagka dating ng hapon. Nagtatambay sila dyan pagdating ng hapon. Di, siyempre, nabilad na sa init yung pader, no? Yung pader dyan. Sumasandal naman sila dyan sa pader. Habang nagsisilpon, sumasandal sila sa pader, ganyan. Sandal sila dyan. Di ba, kahit kayo po, i-try nyo sumandal sa pader nga nabilad sa araw, di ba mainit yun? Sila, mahilig sila sumasandal dyan. Wala silang pakialam, basta silpon na silpon. Ayan na. Eto na ngayon, inani na ni Dindin. Ayan. Yan yung inani niya ngayon. Walang akong ibang suspitsa dyan eh, kundi yun talaga eh. Kasi, dati-rati, wala naman po siyang ganyan eh. Payat lang siya talaga noon, pero wala namang ganyan eh, na bigla na lang yan eh. Nang inubos siya, na yun na nga, ang isa sa pinanghinalaan ko, yung katutulog nila dyan sa terrace. Na nagsapin nga sila, pero kumot lang, ganito lang, mga maninipis. Okay na sa kanila yun. Samantala, doon sa kwarto, ang laki ng kama doon, yung bigay ni ate, ka-business, na may kama doon kami doon eh. Yung foam na napakakapal, na Sheraton bed ba yun? Ano ba yun? Ceiling bed o Sheraton bed? Basta, napakagandang foam yung nasa kwarto. Ayaw nila doon. Kasi dito kasi, nung kasagsagan nga tag-init nga, pagdating kasi ng gabi dyan, napakasarap ang hangin. Napakasarap naman kasi talaga. Mahiga dyan, magtambay dyan sa terrace na yan pagdating ng gabi. Nung kasagsagan ng tag-araw, pagdating sa gabi, ang sarap tumambay dyan. Kaya naging kasanayan nila nga dyan sila nahihiga pagdating sa gabi. Kasi mahangin. Ito naman ngayon ang inani nila. Yun naman ang suspitsa ko ha. Hindi ko lang din sure, pero wala talaga akong ibang pinanghinalaan. Katutulog nila dyan sa terrace nga, natutulog sila sa semento eh. Ang lakas talaga yung makasira sa baga. Ayaw kasi nilang makinig. Ito din, ayaw makinig kasi sarap daw talaga matulog dyan. O sige. Ito na. Diba? Yung katigasan ng ulo mga ka-business ko minsan ay yung naghatid sa Kasi experienceado na ako sa ganyan. Experienceado na talaga ako sa ganyan. Marami ng bisis. Kasi unang-unang tinitingnan ko, yung tatay ko dati, manginginom kasi rin eh. Pagka nalasing yung tatay ko, natutulog din lang dyan sa kalsada. Minsan sa probinsya namin, doon sa Maibo, sa probinsya namin mga ka-business, ay meron dong isang malaking tangke ng lagay ng tubig, imbakan ba ng tubig, para doon sa ipang-distribute doon sa mga bahay. May malaking tangke doon. Pag lasing na si Papa, doon yung nahiga. Semento. Ano nangyari kay tatay ko noon? Nagkasakit sa baga din yun. Pinadoktor yun ng mama ko dun sa Cagayan de Oro City. Nagkasakit sa baga yun. Ganun din. Kaya ko kasi, natatandaan ko yung mga nangyari, yung mga ganun eh. Sinabi ko nga sa kanila. Yung kahihiga ng dito sa semento, hindi talaga maganda eh.
Ayun, inaani na ngayon nila. Makulit kasi, ayaw makinig. Gusto talaga nila magkasakit. O, eto na ngayon. Nagkasakit na nga. Sabi ko nga sa kanila, huwag nyo nang dagdagan. Kasi ako, nadala na rin ako. Kaya ako nga rin, sa sobrang kapabayaan ko rin sa sarili dati. Dahil, isa sa mga ginagawa ko noon, una, pangunahin talaga yung pagpupuyat ko. Dahil siyempre nga, naghanap buhay ako. Halos hindi na ako umuwi ng bahay yung mga kabisnes. Kumita lang ako ng malaki. Totoong kumikita talaga ng malaki. Totoo talaga, hindi siya nagbubuhat ako ng bangko. Kasi yung isang linggo, kaya kong kuhanin 16,000, 15,000 ang sinasahod ko. Pero halos wala na rin akong tulugan. Uuwi na lang ako sa bahay, kukuha ng damit. Wala na akong pahinga. Tapos, kung saan ako abutan ng kain, basta sabi ko nga, kung ano na lang makikita ko dyan, kay masarapin ko hindi. Wala na akong pakialam kasi pag gutom ang tao talaga, kahit hindi masarap ang niluluto, o hindi mo alam kung paano na niluto yun Basta, makakain lang ako kasi gutom sa biyahe. Tapos, laging lipas ang kain. Wala sa saktong oras. Kaya yun, pagdating ng panahon, ito na nga, inaani ko na ngayon. Kaya sabi ko sa kanila, huwag nyo lang dagdagan. Kanya lang kasi, hindi rin kasi ang mga bata natin. Hindi makikinig. Tsaka na lang sila nakinig, tsaka na lang sila tama pala talaga. Tama talaga pala si Papa. Ayun, tinamaan na. Tapos mahilig pa si din matulog, ang tawag nito, maligo ng gabi. Mahilig maligo ng gabi, di siyempre, di ba? Halimbawa, galing ka sa kung saan ka nang galing. Di man maiwasan yan, nabilad ka sa araw na. Di man masama maligo sa gabi. Huwag naman natin itulad dun sa mga taong mga mayayaman nga. Galing sa opisina, galing naman sa malamig. Hindi naman yun nainitan Pasok sa aircon, pag uwi sa bahay, aircon. Hindi nakaranas ng pawis. Kaya okay lang sila maligo. Ikaw, nagpawis ka buong maghapon, pagdating sa gabi naligo ka, tapos ka riyan. Buti sana kang iniligo mo rin ay maligamgam. Siyempre, natural na tubig malamig yun Ayun. Gabi-gabi yan, maliligos din. Gabi-gabi yan. Gabi talaga lagi naliligo yan. Ayan na nga, inaani na. Yan ang problema. So, ang ganyang naman, ay simpleng gamutan na lang sa panahon ngayon. Hindi katulad dati yan. Tulad nung mga panahon na ang hirap gamutin yan. Pero sa ngayon, madaling gamutin. Ganyan lang, yun na nga. Iba na rin kasi talaga yung wala kang naging problema kaysa meron. Dahil wala na kaming magagawa. Andyan na talaga Talagang gagamutin talaga yan kasi nagkaroon talaga ng spot Sabi ng doktor, naku, may spot ang anak niyo sa baga, tapos balot sa plema. Kaya pala sabi niya na para daw pakiramdam niya sa likod niya parang tinusok-tusok. Sabi niya, hilutin mo ako pa. Tapos madalas siyang nilalagnat. Ayun na yun. Ngayon, nilagnat na naman siya Madalas siyang nilalagnat. Yun na pala yun, sign na pala yun na may problema na panabaga niya. Kaya nung sabi nga niya na parang tinusok-tusok ng likod ko pa, tapos sarap hilutin, ganyan. Tapos may nag-ubo-ubo na siya, sabi ko iba na ito. Kaya nung pina-check up namin, yun, kita ka agad. So yan, bukas, di ko alam kung ano ba bukas. Maaaring bukas punta kami dyan kasi nandito lang naman sa may mga ka-business, malapit lang naman yun. Bukas pupunta kami dyan sa labasan. Malapit lang naman yun mga ka-business dito. Para maibigay na namin yung ni-request ng doktor. Para maibigay na namin at mabigyan na siya ng kaukulong gamot mga ka-business. Kasi di pwedeng pabayaan yan. Kay Dudong, pneumonia, pneumonia din ang tawag din Din, pneumonia yan
Si Dudong, matindi yung kay Dudong, yung pneumonia kay Dudong, talagang grabing gamot ang nilapat nun kasi injection yun mga kabisnes. Na hospital si Dudong talaga nun, mga time na yun. Halos isang buwan halos doon siya sa hospital mga business. December yun tapos December 25, tapos doon na sila nag New Year sa hospital. Tapos basta halos isang buwan mga business na accompany si Dudong kasi pneumonia din yung kanya, matindi rin yung kanya nangyari sa kanya noon. Tapos yun, gumaling. Tapos biglang bumalik, nagkaroon nag-trigger ulit. Pero nagamot siya ulit. So ngayon okay na. Ang pneumonia kasi, batay lang din sa aking experience mga ka-business. Siya, yung sumpong-sumpong, ay ibig kong sabihin pag na-trigger siya mga business, babalik at babalik. Kasi yung sa kapatid ko, grabe ng gamot ang sa kapatid ko. Gumaling, babalik, tapos babalik, tapos kagaling, babalik na naman. Kasi nga, palibasa rin kasi ang kapatid ko nga ay nasa bakery. Araw-araw talaga pawis doon sa bakery. So noong nakakuha siya ng master baker, yung kapatid ko ng isa ang nagtatrabaho doon sa bakery. Yung utol ko ay nanatili na lang muna sa bahay kasi yung pneumonia niya ay paulit-ulit, pabalik-balik. Buti na nga lang yung kapatid ko kahit paano may pira talaga, kaya wala, matagal na si Rodid Bull yan. Kasi ang mga nireresitang gamot sa kanya talagang ang katapang. Kasi yung pneumonia niya nga hindi maalis-alis. Sabi nga ni utol, ano ba tong sakit na to, ba't hindi maalis-alis sa akin? Sabi ko, hindi talaga maalis-alis sa iyo yan tol kung panay ka na sa bakery. Kasi mainit dun sa loob dahil yung pag nag-operasyon ng magluto ng tinapay, mainit dun po kasi ang pagtitinapay kasi hindi po pwede naman kasi yung nakabuyang-yang kasi hindi pwedeng kumbaga ng hangin yung tinapay kasi kumukulubot. Kaya kailangan talaga ng tinapay yan kulog. Grabe init dun kasi andun yung pugon, andun yung oven. Kaya ang utol ko hindi gumagaling-galing yung pneumonia. Kaya nangyari, nag-stay na lang siya sa bahay, papunta-punta na lang siya paminsan-minsan. Ang kapatid ko na lang isa ang nag-aasikaso. Kaya isa yun sa tinitingnan ko rin kung bakit pabalik-balik yung pneumonia ng kapatid ko. Hindi gumaling-galing. Kasi pag walang mag-ooperate doon sa bakery, siya talaga madaling alas 3 pa lang na madaling araw, ando na yun. Pero ayun na nga, pabalik-balik na lang, hindi na talaga naalis sa katawan niya. Nagpasalamat na nga lang din ko kay Dudong, kahit papaano ay naalis, nawala na. Pero wag naman sanang bumalik. Ito naman ngayon ang pinoproblema kasi din naman ngayon ang meron. Ayun, hinilot ko yan kanina kasi nilagnat. Wala namang ibang suspitsa dyan kundi diyan sa baga niya Di ba pakiramdam mo sa likod mo laging mainit, no? Hindi ko po minsan. Oo, yun Masakit lagi yung ulo ko, hindi nawawala yung sakit. Padala yung sakit. Paano? Parang lumalala yung sakit ng ulo ko, lagi hindi nawawala. Minsan hindi na ako makatulog kasi mabot na ako madaling araw, di ako makatulog dahil sa sakit ng ulo ko. Epekto nga yan sa baga mo. Kasi nagkaroon ka ng spot. Mga ka-business, ako rin dati bago ako nagtrabaho doon sa Maynila, siyempre nagpaano tayo normal naman kasi talagang requirements yan sa pag namasukan ka ng trabaho. Hingian ka ng medical. Nung nagpa-x-ray din ako mga kabisnes, nagkaroon din ako ng spot sa baga, nagkaroon din ako ng tama. Dahil noong panahong binata pa ako ay doon pa sa probinsya ay
lakas namin uminom ng alak na matatapang tulad ng Tanduay. Pag nag-inuman kami dun sa probinsya, Tanduay dark, yung Tanduay na malapad ang bote. Yung 10 na yan, mani-mani lang namin inumin yan ng magtutropa. Yung 10 bote, kulang pa yan. Kaya nung nagtrabaho ko doon sa Maynila, di siyempre pa x-ray, ayun, may tama ako sa baga din. Nagkaroon ako ng spot. Kaya bago ako nakapasok ng trabaho, nagpapagaling muna tuloy ako kasi nakitaan eh. Sabi may may spot ka sa baga. Dahil lasinggiro kasi ako nung binata pa ako eh. Palibasa, dahing barkada. Ganyan din nangyari sa kanila, may ganyan. Di ko lang alam kung talagang mana-mana o di ko rin alam. Di man ako naniwala sa mana-mana, sadyang sa akin din dahil sa pag-iinom yung pong sa akin eh. Sa matinding kaiinom ng alak yung sa akin dati. Yung sa kanila, hindi katulad din, hindi naman umiinom ng alak yan, iba't nagkaroon ng tama. Ibig sabihin, nasa yan, katulad sa mga ginagawa nga, na kuminsan ay sa kapabayaan sa madaling sabi. Yung kay Dudong naman, nangyari naman yung kay Dudong, noong siya ay nagtrabaho sa Lazada, mga business. Noong siya nagtrabaho sa Lazada, siyempre araw-araw pawis. Hindi ko lang malaman kung siya ba ay mahilig din magpunas-punas ng pawis sa likod. Isa din kasi yan eh. Pagka hindi ka mahilig magpunas sa pawis sa likod, kung hinayaan mo lang matuyo din. Tsaka isa pa yan, yung kanilang paglalaro ng basketball na pag-uwi, maya-maya lang naliligo na. Yan, isa rin yun sa tinitingnan ko doon. Ibig sabihin nga, hindi matatawag sa mana-mana. Nasa talaga, nasa paggawa mo kung ano ang nagiging gawi mo sa iyong sarili. Sa madaling sabi, yung kapabayaan, yun yan, isa talaga yung sa terminong ginagamit natin, yung kapabayaan, kasi pinabayaan mo sarili. Alam mo ngang hindi mabuti yung maliligo ka na nang gagaling ka sa basketball dahil nakaangat yung natin yan eh, yung balat natin may yan, may mga balahibo. O pag umaangat daw yan ay nakabuka yung yung ating balahibo, nakabuka yan, pwedeng pasukin niya ng lamig. Siyempre pag galing ka sa basketball, pawis na pawis po kayo yan eh. Yan, isa yun sa ko doon. Tapos yung trabaho niya dati na araw-araw. Tapat na sa akin na electric fan pero pinagpapawisan pa rin. Oo, kasi ang kasi din ang sakit kasing ganyan, pagka baga ang tinataman din, laging mainit ang likod mo. Laging mainit ang likod mo niyan. Pakiramdam sa likod mo, akala mo lagi nagbabaga. Mainit. Oh, ganun yun. Yun ang ako dati ganyan ang pakiramdam ko nung nagkaroon ako ng tama. Parang laging uhaw, pati mga ka-business, parang pakiramdam ko lagi ako uhaw. Kasi mainit nga ang katawan ko lagi. Ang pakiramdam natin diyan uhaw lagi. O di ba ikaw uhaw ka lagi? Ha? Oo, nakakaano pa nga ako, parang 10 tumbler. Oh. Sa isang araw. Oh, di ba? Ganun nga yan eh. Kasi playman na yan eh, nasa baga mo eh, nakadikit. Kaya mainit, di ba napapansin natin pagka tayo ay may ubos sipon. Di ba pagka gumaganyan ka, di ba parang sobrang init, lalo pat kaumpisa lang yung ubos sipon mo. Mainit yung hininga mo, sobrang init, tapos para ang sarap lagi umiinom ng tubig na malamig, kung hanggat maaari malamig eh. Pero hindi kasi po pwede. Ganun kasi ang yan, ang pakiramdam ng isang may tama sa baga. Uhaw lagi. Kaya yun lang po yung update mga ka-business sa yung kay Dindin. Wala naman tayong magawa niyan, kundi gamutan talaga yan. Araw ng bukas ay lalakad kami niyan doon.
labasan. Samahan ko na lang yan bukas mga business para maibigay na yung gamot niya na kailanganin niya. So yun po mga kabisnes, hanggang dito na lang. Maraming salamat po mga kabisnes naming minamahal. Sa simpleng vlog na ito mga kabisnes, update lang po ito dun sa kay Dindin, ano po mga kabisnes. Alright. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dino, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dino, Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dino, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors and subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong.
kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.